Iba pa po nating mga balita, isang Pilipino kada 2 oras ang nagkakasakit ng HIV/AIDS ngayong taon. Ayon po yan sa DOH, sa Department of Health. Kung hindi raw ito mapigilan, posibleng umabot pa ito sa 1 tao kada oras pagdating ng taong 2015. Sa Middle East, ilang OFWs ang naiulat na napadeport dahil di umano sa pagkakaroon ng HIV at iba pang mga sakit. May report si Isay Reyes. Sa report ng isang medical association na nakabase sa Saudi Arabia, mahigit 100 overseas Filipino workers sa gitnang silangan ang na-deport di umano mula pa noong nakaraang taon. Hindi dahil sa kakulangan sa papeles, kundi dahil sa pagkakaroon ng HIV/AIDS at iba pang sakit. Batay sa datos ng Health Ministers Council for Cooperation Council States, isang medical association sa Saudi Arabia, 3 OFW ang na-detect na may HIV. Nasa 50 ang may hepatitis B, 12 naman ang may hepatitis C. Habang ang karamihan, abnormal daw ang resulta ng kanilang x-ray. Nagmula sa 5 bansa sa Middle East ang mga na-deport na OFW. Inaalam pa raw ng ating Department of Health ang tungkol sa pagde-deport di umano sa ating mga kababayan. Isa sa ilalim pa raw sa confirmatory test ang mga nasabing OFW pagdating na Pilipinas bago madeklara ng DOH na positibo nga sila sa mga naturang sakit. Sa pinakahuling tala ng ahensya, nasa 168 na OFW yung HIV positive ang napauwi sa bansa ngayong taon. Marami tayong mga reported cases na kung saan ang isang Pilipino na OFW ay pupunta at meron tayong mga cases na nakita not only in Middle East but also in other countries, no? Dito lang sa atin na kalapit bansa. These countries are also sending back Filipino OFWs. Definitely, it will have impact on our OFW as a population, no? The population of Filipinos working abroad. Because now people will be, or possible employers will be more strict in screening Filipino workers. Nakakaalarma na rin daw ang bilang ng HIV/AIDS cases sa bansa. Simula raw kasi nang pumasok ang taon, di bababa sa 12 Pilipino bawat araw ang nagkakasakit ng HIV o isa kada 2 oras. Kung hindi raw ito mapigilan, posibleng umabot pa sa 1 tao kada oras ang tatamaan ng sakit pagdating ng 2015. Risk-taking behavior ng ating populasyon, no? Dumadami ang bilang ng mga tao na nakakalimutan na pangalagaan ang sarili nila at pangalagaan ang kanilang kapareha o partner in engaging in a relationship like a sexual relationship. Mula 1984, mahigit 13,000 kaso na ng HIV ang naitala ng DOH. Ngayong taon, nasa halos 1,500 ang bilang ng positibo sa sakit. 75% sa kanila, mga kalalakihan na nahawa ng sakit dahil sa sexual contact. By the time si President Pinoy steps down, ang low estimate is nasa 30,000. Ang highest estimate ay nasa 54,000 Filipinos will be contracting HIV by then. The only thing that we can do at this point in time is i-lower yung height. So, i-lessen yung people that will be infected with HIV. Isa sa mga tinitignang dahilan ng DOH kung bakit dumarami ang nagpopositibo sa HIV ay dahil habang tumatagal, mas dumarami na raw ang nagkakaroon ng lakas ng loob na magpatingin ng kanilang mga sarili. Pero ano pa man ang kampanya ng gobyerno, hindi agad maaagaran o hindi masosolusyonan ang patuloy na paglobo ng bilang nito kung hindi magiging responsable ang lahat sa kanilang mga kilos. Isay Reyes, GMA News.